guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang daming kalat sa likod. Today is November 18, 12 noon na. Sunday, walang pasok, kaya magluluto tayo ng food for 2 weeks. Daming kalat sa likod, pakita ko kaya. Nagluluto na. Anong lutuin mo? Mamapak lang ako. Mamapak. Yan, lulutuin natin ito. Ayun. 1 week na ako dito sa Canada and so far, enjoy naman. No, kaso, yun nga, yung malaking difference na nakita ko pagdating ko dito. Ang lungkot. Ang lungkot. Tapos, syempre, nung nagland ako, diba, is Friday. No, Friday night, nagland ako dito. So, mga 8 p.m. 8 p.m. Ayun. Actually, ano nga kala namin nawawala yung baggage. Kasi halos naubos na yung mga tao dun. Tapos, wala pa yung yung bagahe ko. Yun pala, kapag box pala yung dala nyo, nandun siya sa, oversized baggage. Kasi naalala ko doon sa Toronto. Kasi, pag papasok kayo ng Canada, it's either maglaland kayo sa Toronto or Vancouver. So, nagland ako sa Toronto. And, yung baggage ko, kasi paglaland kayo sa Canada, kukunin nyo yung bagahe nyo and then ipapasok nyo ulit. Kung papasok nyo ulit, no? May tag naman yun kaya alam nila kung saan province siya mapupunta. So, yun, naalala ko nga, sa oversized baggage siya sa akin, pinapasok. And then, ayun, nandun lang pala. Andun lang pala. Tatlong bagahe lang yun nandun. So, 2 yun sa akin. Kasi ang ginamit ko is, box. Balikbayan box. No? So, ang allowed is 223. 223 ang sa mata. 223. Yun. Ang allowed sa akin is 223. So, yun yung ginamit ko. Kasi maganda pag box. Dahil madami kang malalagay. And, yung bigat talaga mamamaximize mo. Kasi syempre, pag gamit ka ng, tawag doon? Ng maleta, magko-consume pa yun ng timbang, 'di ba? So, yun. 223 yung 223 yung allowed. So, 2 balikbayan box yung ginamit ko. Plus, isang hand carry or carry-on na may 7. Actually, 10. 10 pala yung allowed. 10 pala yung allowed sa carry-on. Pero 7 lang daw. 7 lang ba? Nakasulat kasi sa ko 10 Oh, pero 7 lang, no? Di ba tinimbang, di ba? Tinimbang. Ay, tinimbang ba? Oo. Hindi. 15 Tinimbang ba? Tinimbang. Ayun. So, wag nyo dapat pupunuin yung bagahe nyo. Dapat may allowance lagi. Kasi nung nagtimbang ako, parang 22 lang. 22 lang. Umalis ako sa bahay. 22 yung timbang. Pero pagdating ko sa NAIA, meron kasi doon parang timbangan. Yung self na ang tawag ba doon? Public. Yung timbangan lang na nasa labas. Yun, dahil nagtitimbang doon, tapos may dala silang mga tape. Tapos yung sa akin, di ba 23 ako? 22 lang nung umalis ako sa bahay. Pero pagdating ko sa airport, ilan sabi ko sa'yo? 23.2. Okay pa yun. Okay pa nga. Siyempre, first time. Kala ko tatanggalin ko yun. Manghihingi na ako ng ng tape. Ang dami kasi doon nagtitibo, tapos doon sila nagre-repack. Pero syempre, para walang abala, maglaan kayo ng anong tawag doon? Huwag yung sagadin, no? 23.2 nung tinimbang ko. Pero,
anong tawag doon? Nilagay mo na, baggage drop. Diba baggage drop yun? So, upon baggage dropping, sama ba English ko? Ayun. Nung nag-baggage drop na, ang timbang na lang is parang 21.7 something. 21.7, 21.8. So, wala pang 20. Magkakaiba yung timbangan. So, mas maganda, diba, talaga. Huwag niyong sagadin. Para walang abala. No? Walang abala sa airport. And so far, no, lahat naman ng may extra. So far, lahat naman ng magkano ka na ng coffee? Ayun. So far, lahat naman ng dinala ko dito is goods, nakapasok, hindi na ako nakapagluto. Nakapasok, walang aberya. Yun, so i-vlog ko din yun. Papakita ko din kung ano yung mga bagay na pwede at hindi mo pwedeng dalhin dito sa Canada. Diba? Yun. Ha? Hindi, siyempre papakita, diba? Mas maganda. Kasi ako din, doon din ako natuto doon sa mga vlogger. Noon, halos lahat yata ng YouTube ng mga ng mga pupunta dito sa Canada na panood ko, 'di ba? Kasi syempre dapat prepared. Hindi lang ako prepared sa lamig. Pagdating ko dito, paglabas ko ng airport, nanginginig ako sa lamig kasi yan, dumating ako is -2, 'di ba? Mga ganun. Oh, -2. Hindi pala negative to. Kasi di ba nasanay tayo sa Philippines na negative, ganyan, negative, negative. Dito pala, -2. No? Pwede naman negative. Pero mas, parang mas common is, minus ganun. Diba? Oh, narinig ko yun eh. Narinig ko din eh. Pag nag-uusap sila minus. Yun. Grabe ang lamig. Ano pa lang yun? -2 pa lang. Hindi naman malamig. Malamig. Siyempre, ka na? Siyempre, pag bago, naninibago, diba? Pero naka-adjust ako agad, charot. Diba? Ano masasabi mo? One week na ako dito. Nanginginig pa rin. Hindi na. Kahapon, anong temperature kahapon? 0. O, 0. Ano suot ko? Hoodie. Pinipilit. Nag-ice cream pa, diba? Sa loob ng bahay. Yun. Sa loob naman ng bahay, dito, malamig pa din, diba? Malamig pa din, pero tolerable siya. Like, lang, para ka lang nasa Baguio, ganun. Pag nasa loob ka ng bahay, para ka lang nasa Baguio, ganun lang yung lamig niya. Oh, ganun lang. Pati sa mall. Sa mall, ganun din. Malamig siya, pero ganito rin, parang nasa Baguio. Pero sa outlet, ang init. Pero hindi, kasi siguro pag nagsha-shopping ka, mainit. Siyempre, may mga bit ka, diba? And yung pagsukat-sukat, pagpili-pili, ang init sa outlet. No? Yun. Tapos, ayun, malamig talaga. Paglabas ko, grabe, nanginginig ako sa airport. Kasi pag humampas lalo yung hangin, doon talaga, doon mo mararamdaman yung lamig. And yun nga, hindi ko natuloy yung kwento ko. Diba pagbaba mo, parang ang lungkot niya. Paglabas mo ng airport, makikita mo na yung city, ganyan. Siyempre, madilim. Anong oras ba ako lumapag? 7:30. 7:40 ng gabi. So, siyempre, madilim na. Walang tao sa labas. Diba, unlike sa atin, mga 8, 7, 8, 9, 10, may mga pa yan. May mga tao pa sa labas, mga naglalakad sa labas ng bahay, di ba? Dito wala. Wala tao sa labas. Meron? Wala. Ano tawag mo sa atin? Siyempre, exception, ito naman, ginugulo yung vlog. Exception to naman. Siyempre, nasa labas, sinundo mo ko. Pero yung mga taong, nagmamarites, nagtatambay, wala. Tapos, diba, syempre, snow, walang dahon. Talagang scary. Nakakatakot sa labas. O, diba si Jillian din? Hi, Jillian, shout out. Diba, sabi niya, nung first na lapag niya dito,
ano siya dito, nag-start siya as international student. 'Di ba? Sabi niya din, 'di ba? Nung lumapag siya, natakot din siya. Ako hindi. Ganun din. Kasi, anong oras ka, anong season ka ba lumapag dito? It's spring, 'di ba? Medyo. So, maganda yung paligid, pero ako, gabi, Spring, pero malamig pa. Fall to winter na, kasi nag-i-snow na, 'di ba? Nakakatakot talaga sa labas. Fall pa rin to. Pero, syempre, nung morning, naglabas-labas kami, nakita mo na yung ganda nung city. Pero wala pa ding marites. Nasa loob ng bahay. Walang marites. O nasa loob ng bahay. Andito. Walang marites. 'Diba? So, wait lang. Maghugas ako ng baka mabash ako kasi nagluluto tapos naghiwa. Ayun. Ano yung kinukwento ko? Walang marites sa bahay. Walang marites sa bahay. Walang mga nasa labas. Nagkukwentuhan, nagchismisan. Wala. Siguro lang dito na puro work bahay. Ganun, no? Puro mga busy yung mga tao. Pero productive. Yan. Puro productive ang mga tao dito. Ganun. So, yun yung malaking changes dito. Kasi sa atin, ang saya, ang ingay. Diba? Pero sa atin, dito, yun nga, ang tahimik. Parang mind your own business. Ganun na. Tama ba? Mind your own business? Sabi mo, mind your own business? Ganun. Kanya-kanya. No, pero so productive ang mga tao. Yun nga. Puro bahay, trabaho, bahay, trabaho. Tapos shopping. Bahay, trabaho, tapos shopping. Diba? Ganun lang. Payapa yung life. So, ako, okay lang sa akin yung ganito. Pero siguro, ano naman kasi ko taong bahay naman kasi ko Kaya, okay lang. Siguro pag yung mga extrovert, ganyan, outgoing person, talaga malaking adjustment. Ako, naka-adjust na ako 1 week. Diba? So, pero pag, outgoing person, ayun, siguro malaking adjustment ka doon. Yan. And ayun din, yung nakita kong difference. Talagang walang, yung palakasan. Tama ba ako? Meron din. Ito naman, paninanaw lang. Meron din. Walang palakasan. Kasi, like, nung nangyari sa immigration. Kasi lumapag ako dito sa Toronto morning. So, syempre, dadaan ka sa immigration. And mahaba yung pila sa immigration. Pero as PR kasi, mabilis lang din yun sa akin. Parang tinanong lang, ano yung purpose mo? Syempre, ko, diba? Andyan yung siya, yung asawa mo, diba? Tapos, tiniglan lang yung documents mo. May I see your passport and your COPR. And then, sign niya, ganyan. And then, enjoy Canada. Ganun lang yung sa akin. Mabilis lang. Pero yung sa iba, medyo madaming tanong. Madaming tanong yun sa iba. And then, meron isa kasi doon, parang sumingit siya. Hindi ko alam, hindi ko din napansin. Hindi ko napansin yung pagsingit niya. Kasi nakikinig ako doon sa mga tanong ng mga immigration. May mga international student, may mga work permit, meron ding mga tourist. Madaming tanong din sa kanila. Lalo sa tourist, yun. Daming kwento ko pala, no? Kala ko wala akong makukwento meron dun sa tourist ang tagal. Tapos para hindi na satisfy yung immigration officer dun sa sagot niya, pinaupo muna siya. Yun. And then, wag nyo din gagawin. Meron din kasi dun, hindi naman sila magkakilala. Though pareho silang Filipina, nagkakilala sila sa airplane. Tapos, nagsabay sila sa immigration. Pero, syempre, yung nila, anong tawag doon?
hindi naman sila pumunta dito or hindi naman sila nag-apply dito as magkasama sila, right? Pumunta sila because magkakilala lang sila. So, wag nyo yung gagawin. No, huwag niyo yung gagawin. Na ano din yun, na-check din yun ng immigration officer. No, kung kayo lang talaga, o kayo ng family mo, kayo lang, huwag na kayong, ay, sabay na tayo sa immigration. Hindi, iba dito, diba? Yun, so medyo na ano sila doon. Tapos yung isa nga, daming kwento, yung isa nga na sumingit sa pila, na-detect nung IO. So, ano, what happened here? Ganyan. So, nung una parang hindi sila makasagot, nagtatanungan, ganyan. Pero na-sense nung immigration officer na sumingit siya. Mahaba kasi yung pila. Kasi morning nun eh. Morning, tapos ano, yun. Nadami. Yun. And then, yun. Pinabalik siya sa linya, sa huli. Pila ka ulit. Siyempre, English, di ba? Pila ka ulit. Doon ka sa dulo. Ganyan. So, yun. Bawal sumingit sa pila. And then, ayun. Tapos, anong sabihin ko? Nakakalito lang sa Toronto. Pero, syempre, sanay ka naman magsalita. Sanay ka naman bumasa. Magtanong kapag di mo alam, mas okay yun na magtatanong. And, merong mga staff sa airport na, napaka-accommodating nila. Parang kapag feeling nila or nakikita nila na parang nawawala ka, ganyan, di mo alam kung saan ka pupunta. Sila na mismo yung nagtatanong sa'yo. Na, oh, are you okay? Do you need help? Ganyan. Oo, ganun sila sa airport. Dito sa Toronto. And then, sa restaurant lagi. 'Di ba? Sa restaurant lagi dito, lagi ka na lang tatanungin, everything okay? 'Di ba? Lagi ka nila ginaganon? Lagi sila Ito panira ng vlog. Lagi sila nagtatanong. Kapag kumakain ka, do you need anything? Ganyan, 'di ba? Ganun nga. Ganun dito. Wala naman ako pakialam. Ito, panira ng ganun lagi yung tanong nila. Nakakatuwa, no? Ano ba yung napansin kong pagkakaiba? Ano pa ba? Yun. Hindi sila makanin. Tama? Yan, hindi sila makanin. Ako, syempre, sanay ako sa kanin, diba? So, syempre, hinahanap ko yung breakfast sa umaga. No. Yan, si Tita Emmy, shout out. Ang sarap magluto ng breakfast, kanin, sinangag, ganyan. So, na-miss ko yun. Breakfast sa umaga. Ito. For organic. Hindi siya daw nagka-carb daw. Hindi daw siya nagka-carbs. Pero hindi naman talaga. Di ba 1 year ka hindi nag-carbs. Pero nung dumating ako na, siya yung nag-adjust. So, nag-ano na siya ng kanin. Nagluto na kami ng kanin sa breakfast. Sinangag. Yun, diba? Wala silang kanin. Kasi diba dun sa hotel, ang breakfast is bread, waffle. Hi! Sanay na akong gumawa ng waffle. Tapos, ayun! I-share ko yan. Kasi, syempre, hindi kami sanay gumawa ng waffle. Yung ano ko, palpak. Yung paggawa ko ng waffle, palpak. Kasi, nandun na, ready na yung mixture. Parang yung diba sa mga soft drinks, ganyan. Pag nasa fast food ka, diba, yung kukuha ka ng soft drinks, parang ganun lang dito. Yan. Tapos, ready na yung mixture na yun. Merong classic, merong blueberry. Diba, kukuha ka. Tapos, lalagay mo dun sa machine. Pipindutin mo. May timer yun. If you flip mo, ganyan. Yun sa akin, pangit. So, nakita nung staff dun sa buffet na, this is awful. Tapos, gagawa niya daw ako ng bago. Nakakatawa, diba? Sa atin, syempre, tsatsagain niya. Okay lang sa akin, kakainin ko. Pero sabi niya, this is awful. Gagawin kita ng bago. Ginawa niya ako ng bago. Ang galing. Ayun, nakakatawa. Yun yung breakfast doon. Bread, waffle, bacon, egg,
Ano pa ba? Bacon, egg, sausage. Walang rice. Tapos andun na yung mga, mga spread. Oo. May yogurt. Yun. Tapos, ang drinks nila is coffee, apple juice, orange juice, ganyan. Tapos, tinatapon na dito after. Kasi nakita ko yung egg, madami pa yon. Madami pa. Pero kasi, hanggang 9 a.m. lang yung breakfast. So, after that, tinapon na nila. Ganun pala dito, no? Tinapon sa garbage. Yung mga itlog, kahit meron pa. Ganon. Hindi katulad sa atin, syempre sayang, diba? Ganon. Sayang yung food. Bukas, pwede pa. Hindi. Ano? Nalililaw na. Ano tawag? White mushroom. White mushroom. Yan. Hiwain natin. Nang ganito lang. Ganyan. Okay. Yun. So, ano sila dito? Mga palabati sila dito. Kasi like, yun, every time na, basta, hindi ko ma-explain. Sa hotel, di ba, pagkatapos mong kumain, kakausapin ka din, how's the food, ganyan, enjoy your day, have a good day, ganyan. Puro ganon. So, nakakatawa. Yan guys, I'm done with hiwa-hiwa. Eto na. Pakita natin. Yan. So, tapos na akong maghiwa. Garlic, mushroom, olives. Yan, yung garlic. Yung, onion, nandun na. Breakfast muna kami. Ang breakfast namin today is bread, spread, coffee, and fruits. Yon. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo yung end product ng luto namin. Bye! Olive oil, no seed oils. Talaga naman. Garlic, chopped garlic. Chopped garlic, onions yan. Ay, onion pala. Salute. Dami ng laman. Ano kayo mag-sauce? Ikaw na lang maluto kasi maganda yung kamay mo. Gawin mo na. Sabi mo, ikaw magluluto. Finished product. Pang ano na to? 2 weeks. 2 weeks na ulam. Na meal. 1 month? Laki ng kasyarola dito. See? Ooh, so yummy. Yan na yun for 1 month. Tipid, diba? Kaysa kakain ng kain sa labas. Right? Siyempre. Tipid dapat. Puro kaldero na yung nakita. Yan. So yummy. Ubos, isang kaldero. Sarap.